Napakatagal na nung huli nating ginawa to, pare. Sa sobrang tagal. Ang bakasyon, mag-outing, Hoy, nilalamig ka pa nga sa Netherlands, Ay, pre. Ang tinutukoy ko ay yung ating 10 Ways Worldwide Series, pare. Sa sobrang tagal. Dumating si George dito. Mula nung dumating si George, hindi pa tayo nag-10 Ways. Ngayon, makapal na mukha niyan, di ba? Matigas na mukha niyan, hindi pa rin tayo nag-10 Ways. Pagpasok niya, mahihain pa yan. So ngayon, mag-10 Ways tayo. Bakit nga ba tayo hindi nag-10 Ways ng napakatagal? Una, kasi mahirap i-produce tong bagay na to, pre. Matagal. Bukod sa matagal i-shoot, yung research. Matagal yung research. Matagal yung pamimili, pre. Maraming kailangan na pagtagpo-tagpuin para mabuo tong series na to. Kaya medyo pinagpahinga muna namin ng konti. Pangalawa, medyo naubusan kami ng ideas talaga kung paano gagawin to. Pero naisip ni Alvin na bakit nga naman hindi talong ang lutuin, di ba? Kasi masarap ang talong. Ano ba yung last natin? Patatas. Kailan yun? Worldwide. 1 year ago. 1 year ago! Pero hindi naman siguro exactly 1 year. So ngayon, tayo nagbabalik, pare, 10 Ways Talong Worldwide. Ang talong, eggplant sa wika English, pero hindi naman talaga siya hugis itlog. Pero nalaman ko na sa atin lang kasi ang talong sa ibang bansa ay medyo iba-ibang hugis, di ba? Pakita namin sa inyo ang sample ng mga talong mula ibang bansa. Amidi, ang ating mga talong, all shapes, sizes, and colors, pare, ng mga talong. Pero lahat yan ay talong talaga. Talong na mana sa akin. Malaki, bilugan, at mukhang napakasarap. Meron tayong talong na normal. Ito yung alam natin. Ito yung alam natin. Ito yung hindi ka na mapapahiya. Diba? Meron tayong talong na medyo sasarilihin mo na lang. Bin, tingnan mo naman yung diferensya niyan. Tapos meron tayong eggplant, talong na mukha talagang egg, pare. Ayan, oh. Ngayon, ito pa yung isa. Ewan ko, siguro hilaw lang ba to? O ganito pa talaga yung kulay niya? Ano daw yan? Good na to. Pangkain na to. Bilog na eggplant. Yun yung sabi niya? Oh, yun ang nakasulat talaga doon. Bilog na eggplant. Okay. Naniniwala po ako. Isa pang nagbigay sa amin inspirasyon dito ay para few months back, nag-release ang Taste Atlas ba yun? Kaya sabi na ang best egg dish daw sa mundo ay tortang talong. Ano naman ako doon? Partial naman ako doon kasi mahilig tayo sa tortang talong di ba? So, kung hindi ka pa nakakaparod ng gantong series, panoorin mo ibang videos namin. Pero kung nakaparod ka na, alam mo na ang ginagawa natin dito, malalaglag pa ako, ang ginagawa natin dito ay kumukuha tayo ng mga talong dishes o kung ano man yung particular na ingredient na yon all over the world. Niluluto natin siya. Siyempre, ang gagamitin natin ingredients ay yung kung anong meron tayo dito. At kadalasan, hindi ko pa natitikman tong dish na to. So, medyo nagbe-base lang talaga tayo sa mga nare-research natin sa internet, sa mga iba't ibang sources. Kinokulate natin yan. Tapos, nilo-localize natin ng konti, pare. Pero kung may mabibili tayong ingredient na ganun, sige, gamitin natin. At lagi tayo nagsisimula sa Filipino, pare. At dahil nga, world's best egg dish daw, ang tortang talong. Gumawa tayo ng tortang talong. Medyo overload ng konti. So, meron akong nakasetup na ihawan na dito, pare. Ilang tortang talong gusto nyo? Aling tayo dito So, dalawa. Sige, ihawin na muna natin yan. Kung tutusin, kung wala kang ihawan, pwede mo namang pakuluan yan. May ginawa nga ako dati. Pinakuluan ko na, tapos sinunog ko pa sa sa kalan. Pwede rin yun, yung sinusunog sa kalan. Wala rin namang problema doon, di ba? Tapos, ang tortang talong, basically, talong at itlog lang yan. Pero, ano ba pumipigil sa atin na lagyan ng kung ano-ano ingredient yan, Alvin? Ha? Ano wala pong ibigay sa atin? Yun. So, gagawa tayo ngayon ng salted egg and alige. Tortang talong, pare. Dito ka lang makakatikim yan, di ba? Ihawin lang muna natin to. Bigyan ko lang kayo ng, habang iniihaw, bigyan ko ng konting mga na-research ko sa mga katalungan. Puro talong na yung nasa, ko ngayon, search history ko di ba? Pag nagre-research kayo ng talong recipes na sa ibang bansa galing, kadalasan, ang ginagawa talaga nila dyan, hinihiwa nila yung talong, inaasnan nila, tapos pinapatulo nila. May ganong step. Sa kahit anong talong di sa Pilipinas, walang ganon. Kahit yung poke-poke, hindi nila ginaganon yan Apparently, ang mga lumang breed pala ng talong ay may pait. Nakalagay doon, inherently mapait daw talaga ang talong. Pero never ako nakatikim ng mapait na talong, para hindi pa ako nakatikim ng mapait na talong. So feeling ko, mga new breed na tong sa atin. Hindi ko lang alam dun sa mga kaibang talong dyan, mga talong galing ibang bansa. Hindi ko alam, may pait ba sila. Pero gagawin pa natin yung step na yon. Dito, di natin gagawin yun. Di natin nakagisnan yan So hintayin lang muna natin to. Tapos, yun, mag-tortahan na tayo, para. Nakalimutan ko pala sabihin kanina, na kapag iihaw niya pala yung talong, bubutas-butasan nyo. Kasi sasabog yan, tulad yan, Minsan okay na pumutok ang talong, minsan hindi. So ngayon, babalatan natin yan. Pero kapag binalatan natin, iwan kayo ng konting sunog-sunog. Kasi nandun ang lasa diba? Tsaka pagkatalong, okay lang na sunog, di ba, Bin? Oo naman. Ala ko, hindi Tapos, pinakamasarap gawin sa talong, kamutin. Yan. Tapos, dyan na muna yan. Teka nga, titikman ko lang yung katas. Kasi, di ba sabi nga nila, mapait daw ang talong? Sabi nila. Oo. Matamis Hindi naman mapait Nakatikim na ba kayo mapait na talong? Depende ata kung ano yung kinain ng talong. Pwede kami pinaka. Tama.
Thank you. Ito na banlawan. Diba? Tama. Okay, baka sinausaw sa peanut butter kaya mapait yun, bro. Itlog. Yan. Meron ako nakita dati, pag nagtotortan talong siya, pinapabula niya yung itlog. Kasi pag pinirito siya, may epekto. Mas ano siya, mas malutong ng konti, mas fluffy. Hindi siya parang scrambled eggs sa may talong. Hindi. So, subukan natin gawin ngayon yun, ha. Parang mas maganda to kung whisk yung gagamitin. Eto, arte na lang to, pre. Lahat naman tayo, marunong gumawa ng tortan talong. Ano na lang to? Kasi kapag Pilipino, medyo ayusin natin ng konti. Ito yung pagkakataon nating magharot eh. Kasi yung ibang putahe, hindi ko pa alam yun. Karamihan doon, di ba? Nga pala, no? Nagtanggal ako ng sombrero. Tali ako buhok. Ang init, par. Tapos, huwag tayo mag-asin, pare. Patis. Paminta. Tapos ano nga to? Alige and salted egg tortang talong. So ito yung salted egg natin, yung yolk na lang yung ginamit ko. Tapos yung gealigs natin, Toei. Toei yung sikat na brand ng mga laruan. Okay. Hindi, animation company. Ay, Ano yan eh? Hindi nakakatawa. Sir, babali pala ako, sir. Malapit to birthday. Baliin ko ba ito? Alige. Pwede nyo hindi haluin ng matindi yung alige, tsaka yung tawag mo ron, salted egg, para chunky, di ba? Para damang-dama mo. Tapos itlog, talong, gaya natin dyan. Tapos non-stick pan, mantika. Yeah. So, ilalabas mo ngayon yan. Mas maganda rin pala, sayang ngayon ko lang naalala. Yung sinasabi ko nagluluto ng mabulang tortang talong, mainit na mainit din yung mantika niya. Kasi ang itlog, kapag nilagay mo sa mainit na mantika, lumolobo siya. Oo, nakalimutan kong gawin hininaan ko pero pwede nyong itry sa inyo. So yun, lutuin lang natin to. Balik rin natin mamaya. Ayun, luto na. May sinaing ba? Meron. Pag medyo solid-solid ng ganyan, pwede natin balik rin yan. Plato ginagamit doon. Okay. Ganda. Babalik lang natin dyan. Ganun na lang yan, pare. Lutuin na lang yan. Pero I suggest dito sa side na to, huwag masyadong lutong-luto para hindi overcook yung itlog. Para Honey yan. marami ibig sabihin yan Kayo na bahala mag-interpret. So, sasaglitin ko lang to. Ayan, pare. Ang ganda. Tapos, ano ang perfect na sausawan? Ketchup! Diyan ako mag-a-agree sa inyo sa ketchup. Mag-a-agree ako dyan. Ikaw, anong ketchup mo? Banana, tomato? Banana! Marami kang pwede sabihin sa banana ketchup, sa tomato ketchup, pero para sa tortang talo talaga, yun talaga. Yun talaga. tayo pag tomato kayo. Yun! Suntukan na lang. Lipat ko lang ng plato. Sakto. Bukod sa ketchup, para sa akin lang naman, masarap yan, may mayo din. Banana ketchup. Yan. Tapos konting garnish lang. Ito may dapat chicharon. Nakain na. Nakain na nung kumakain ng bahaw dito, tsaka chicharon. Nakita kita. So, buchiron na lang. Buti may mamisong buchiron kami dyan. Konting dik-dik lang. Mo dyan sa gitna. Kung meron lang kayo, kung meron lang naman, fried onions. Spring onions sa taas. At eto na pare, ang ating tortang talong na merong alige at salted egg, di ba? Mukha naman masarap, di ba? So, paano natin malalaman yun, Alvin? Kakainin. Tikman na natin yan. Slow mo muna, Jerome, konti lang. Kalimutan may hand gesture Slow mo muna, Jerome. Sir, tortang talong ko, follow up! Ay, thank you. Salamat. Salamat. Ang ganda, tayo kasalukuyang nasa... sige, karinderya. Napaka-social ng karinderya mo, pre, pag mag-serve ng ganyan, tingnan mo yan. Yung kutsara dito. Yeah, di ba? Ano yan? Tanso yan. Tanso, di ba? Bakit wala akong kanin? Nagtayan ka, di ba, sir? Ay, oo nga pala. Pero gusto ko pa rin. Hindi ko nga lang alam kung merong to. Nandito yung mga palaman niya. Ay, thank you. Sir, parang konting inin pa. Okay. Ganera. Yung torta natin, masarap. Sir, excuse me. Yes. How's the food po, sir? Kayo po yung manager?
Opo, nung karinderya pong ito. Ah, sige, upo ka siya. Gusto ko lang ipatikim sa'yo yung pagkain na sinaserve nyo rito. Kasi sigurado ko yung amo nyo kuripot hindi nyo natitikman yung pagkain. Natikman mo na ba to? Hindi pa, sir. Yun na nga mismo. Teka lang, mahilig ka ba sa tortang talong? Sakto lang, sakto Pag lang. nandyan, pag nandyan. Anong mas kakainin mo? Tortang talong o talong ko? Ah, tortang talong o pritong galunggong? Galunggong. Galunggong, mabilis ha. Nalasahan mo yung salted egg? Nandun siya. Magandang tipak-tipak siya. Yung aligay nalasahan mo. Although yung aligay, Creamy ah. creamy siya. Kasi hindi natin in-overcook. Ako pala nagluto na ito. Sorry. Hindi natin in-overcook. Ito. Yung sa aligay lang, medyo nag-mix siya masyado. Kasi yung salted egg, tipak-tipak. Diba? Tipak-tipak siya. So, lasang-lasa mo. Pero nga, yung sa salted egg nga lang, yung sa aligay nga lang, medyo nag-mix siya. Siguro next time, ganun-ganon. Dalops, Haluin mo diba? na mabuti siguro. Oo. Hindi, teka lang. Ay, oh. Uwi ka na ba pagtapos na ito? Ay, dyan lang. Dito ka nakatira? Oh, dito sa karinderya na to. Baka gusto mong gimmick lang minsan? Hindi, pero legit pre, tortang talong, alam naman natin yan. Pero masarap yung kombinasyon ng aligay at salted egg. I mean, ano ba, karinderya to, may langaw pa, di ba? I mean, kahit anong bagay naman siguro. Lagyan mo ng salted egg. Kung fan ka ng salted egg, ako fan ako ng salted egg. Yung asawa ko, hindi masyado. Sakto lang, ikaw fan ka ba ng salted egg, Bim? Sakto lang. Sakto lang, ako fan ako ng salted egg eh. Papakamatay pa yan, parang makatrip ng salted. Oo, masarap ang salted egg talaga. Alige, depende kasi sa quality. Yung quality na nakuha namin alige, sakto lang. Honestly, kung namamahal kayo sa alige, pwede yung tanggalin. Yung salted egg, ang laki ng epekto niya doon sa dish, pare. Sobrang okay na ito. Yun na, dahil sa pangalawang dish natin, pare, at pupunta tayo sa Italia, pare. Tulad nga nasabi ko, tayo ay pupunta sa Italia at gagawa tayo ng parmigiana. Hindi ko alam na yun yung tawag sa dish na to. Akala ko parang eggplant lasagna or anything. So yun siya, essentially siya ay parang eggplant lasagna. Nga pala no, nung kinukulit ko itong mga recipes na to, tapos naglilista na ako ng pamili, narealize ko, walang karne. Walang mga karne-karne dito sa mga binili namin. So parang, ewan ko, cultures across the world, kinukonsider ba nilang meat replacement ang talong? Hindi ko alam kung gano'n o nagkataon lang ba. Kasi ang dami namin recipes sa Trinidad. Tuwing nagre-research kami ng mga ganito recipes, ang dami yan. As in, sobrang dami. Tapos titingnan namin kung ano ba dito yung pinaka-interesting at magagawa natin gamit yung mga local ingredients natin. And yung mga nakuha ko, walang karne, hindi ko sinadya yun. Talagang nung nililista ko na lang, ay walang karne, no? At eto, hindi to vegetarian kasi may dairy to, pero wala tong karne, pare. So, yun nga. Tulad nga sinabi ko, para lang siyang eggplant lasagna. Parang ganon. Alvin, pahinga ako ng malaki-laking talong dyan. So, Italy ba to? Italy. Hindi pwede yan. Hindi sir eh. Hindi ba? Mali data natin eh. Ayaw yun sa Italy eh. Bang sa Italy? Oo. Grabe. Ano, natusok ka ng talong? Simula tayo dito sa malaking talong na ere. Iwain natin yan. Ang talong pala ay napipiler. May mga recipes ako nakita na pinipiler nila yung talong at hindi natin ginagawa yun, pre. Tingnan mo naman ang talong ng Italiano. Oo. Tingnan mo Laki. naman. Dalawa pa tayong kamay. Oh, Sali ka, George. Sali ka. ang talong ng Pinoy. Ano ipipiler mo doon? Tama. Iwain natin to. Bilog-bilog. Knock. Uy! Who's there? Talong. Talong ho. Tan, 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 tan. Bawat bata. May talong. Ba't ganito? Ba't ganon? Knock! Who's there? Talong! Talong mo! Home Talong Dariles! Home Talong Dariles! Sorry, matanda na yon. Sa mga hindi po nakagets, YouTube Kids muna kayo, di ba? Oh, yung mga wala pang knock dyan. Pre, may siyam na recipes pa tayo. Mahaba-haba pa. Ulak na! Oy, yabang. Who's there? Lahat dito sa pangalan. Talong! Talong ho. Talong! Matalong-talong. Matalong-talong ang talong ni Carlo. Parang gusto. Carlo. Tama. Yung iba palang recipe na ito, pag ganito yung hiwa nila, malalapad. Pero, depende na sa inyo. Bahala na kayo. Hindi naman to sobrang nipis na kailangan. Tsaka pre, ang talong, kapag iluluto natin sa ganitong klaseng dish, malulusaw na naman yan eh. Talong. Knock na! Oy, knock. Who's there? Talong! Talong ho. Kung talong, pakitong kitong malaki at mataba. Mali, nag-skip numbers to. Tapos, tulad yung sinabi ko kanina, kapag tumitingin ka ng mga foreign recipes sa mga talong-talong, inaasnan talaga nila. Tapos, pinapatubig nila, tsaka mo huhugasan, ewan ko. Hindi naman siguro necessary para sa mga talong na to, sa talong natin, kasi kanina walang pait eh. Ewan ko. Baka mapait yung talong nila, hindi ko sure. Baka nakakatikim ng talong nila eh. Pero gawin na rin natin, out of respect. Konting asin lang naman, tapos cover natin lahat. So, leave lang muna natin yan dito na magtubig. Tapos, doon tayo sa next step natin. Dahil nga ito ay parang lasagna, gagawa tayo ng sauce, pare. Meron tayong sibuyas dito na actually, no, hindi ko siya idadice. Bagkus siya ay aking i-grate, pare. Para malusaw siya agad.
Pwede naman to hiwain ng pino na lang. Wala namang problema. Doon nasa sa inyo na yan. Pero feeling ko lang na mas may nakukuhang sibuyas flavor pag sa ganitong method. So dahil nga Italian to, olive oil gagamitin natin dito. Doña Elena! Baka naman, di ba? Sibuyas, bawang. Tapos, uy, hindi sinadya to Pero Doña Elena rin pala yung gagamitin natin kamatis yan, di ba? Pwede kayong gumamit ng tomato sauce na lang dito kung wala kayong makita neto. Pero feeling ko mas malapit lang sa Italian kapag gumamit tayo ng ganito. Yan natin, Dayan. Tapos, isa pang ilalagay natin na saan ba yun? Ito, fresh basil pare. Kung dried lang meron kayo, baka pwede na naman. Pero admittedly pre, malayo ang lasa ng dried basil sa fresh basil. Kung meron kayo parehas, pwede kayo maglagay parehas. Walang problema yon. Mr. Reynera, tulog ka ng tulog sa klase natin. Poknat ka na nga, tulog ka pa ng tulog. Paasko ako eh. May paasko ka ba, sir? Sorry. Knock, knock. Hoy! Who's there? Hello. Talong who? Ang galing. Sino aking mahal? Okay maganda yun. Kumain lang natin ng ganyan. Tama na sir. Lagyan na natin yan dyan. Asin pare. Ngayon, meron tayong asukal dito. Hindi ako maglalagay, pero kung maglalagay... Uy. Okay. Oti. Hindi ako maglalagay na asukal dito, pero kung maglalagay ako, ganito karami. Pero nasa sa inyo na yan, pero ako hindi talaga ako maglalagay. Particular dish na. Oo. Pero kung gusto nyo, para ma-neutralize yung flavor, tsaka para mas masarap, ganyan. Ganyan nyo ilalagay. Mga Italiano. Oo, pero hindi ko talaga lalagyan. Cut. Sir! Ganyan-ganyan ka pa, i-edit din ni JJ yan. Tropa ko yan si JJ, hindi niya ilalagay yan. Oo, na-test ko na yung loyalty niya Hindi, nilagay niya ata yun Kung meron kayong Italian seasoning, it wouldn't hurt na maglagay, di ba? It hurts. Ay, okay na yan, malapot na. Dahil Italian pa rin itong ginagawa natin, olive oil pa rin. Ipiprito natin yung talong. Uy, may natawag. Teka, akin ata yun. Ngayon, ito na yung talong natin. Medyo nagtubig na siya. Ayan, kitang-kita naman. Pero not as much as I want. Siguro mas matagal pa dapat. Tikman ko lang yung katas, Hindi naman mapait So, ewan ko. Feeling ko pwede nyo i-skip yung step na yan. So, ang gagawin natin, gato. Pinat-dry ko lang para matanggal yung, tawag mo doon? Tubig. Tapos, pagpag sa harina, tapos pagpag nyo, ganyan dyan. Okay, nilamig siya. Tayo na lang natin. Pero ganun lang. Pre, ang ang talong humihigop talaga ng mantika yan. Pero sa kasong to, baka okay lang kasi olive oil naman yan. Ngayon, kung ang gagamitin nyo pang prito dyan, pinagprituhan ng galunggong, extra flavor yon para sa talong nyo, di ba? Doña Elena, nagdi-deep fry na ako gamit ang olive oil. Siguro nga, ayan, medyo mas tumibay nga siya. Magaling. Yan, may konting browning lang. Tsaka kitang-kita, tumibay talaga siya. So, prito ko lang muna lahat to. Tapos, yun, balikan nyo ako dito. So, naprito na yung mga talong natin. Lagyan na tayo ng sauce dito sa baba. Tapos talong. Okay lang siguro mag-overlap ng konti-konti. Sauce uli. Parang talong cake yung dati. Talong cake? Oy, spoiler alert speaking of talong cake. May dessert tayo dito. Oy! Ano to itong talong dessert natin mamaya, traditional recipe to, hindi to modern. Oo, pre. Hindi kalokohan to. So, mozzarella cheese. Huwag natin i-grate. Ganyan-ganyan na lang. Tipak-tipak. Parmesan cheese at shit! Ang mahal nito! Naputol. May pinambabayad. Sa Italia, pinambabayad ng parmesan. Pre, yung Olympian nga ng Italia ngayon sponsored ng Parmesan cheese. Hindi ng kumpanya. Sponsored ka ng produkto ng keso, pre. Diba? Lupit nun. Ngayon, yan na siya. I-oven natin to. Siguro mo na Yan. 180 degrees hanggang malusaw lang yung taas, mag-brown. Oo, tapos okay na yan, pare. Uy, ang bango, par. Sabay pa. Tingnan mo. Oo, Ang ganda. Itaktak mau! Itaktak mau. Ay! Taktak mau. Ay! Pare, ano mo kailangan natin gawin? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, suma ka muna. Konti lang ba? Welcome sa Italia! Kitang-kita nyo ang Leaning Tower of Pisa dito sa aking kanan. Tapos yung Canals of Venice dito sa kabila. At ang kakainin nga natin ngayon dito sa ating etong Parmigiana, pare. Ganda. Makukuha ba ng buo?
Ang ganda pare, oh. Tsaka ang bango. Eto feeling ko, baka hindi na to magandang ikanin. Alam mo yun, baka kakainin na to as is, di ba? Marami dito sa mga recipes na nakalatag sa atin, sa araw na to, may kamatis yung talong. So, feeling ko, magandang kombinasyon talaga silang dalawa. The perfect bite. Sir! Halika dito, sir. Ang sarap. Tapos na magkatrabaho mo dito sa Italy? Masaya naman. Masaya naman? Masarap. Nakabusog. Nakakabusog? Maraming chicks dito? Wala eh. Puro para ako. Puro bara ako. Tikman mo. Masarap. Masarap, di ba? Masarap to. Ano to? Parang mas kakainin mo to kaysa sa normal na lasagna. Parang. Di ba? Ito, Helen! No. No? I called him. Who are you? Customer! Get out. Go back to that. No. He's mine. You, want to taste? Sorry. Di ba? Oo nga. Di ba? Philippines! Philippines! Italiano ka pa, sir! Masarap, di ba? Delicioso. Ikaw. Doon kayo sa loob. Sige na, punta ka na. Doon ka na. Baratan pa tayo yung manager mo. Pero legit, pre. Masarap siya. Kung ine-expect mo na lasa siyang kamatis sa may talong, oo. Pero, hindi lang basta ganun eh. Mukha ka ng tomato sauce, sumuha ka ng pritong talong. Hindi ganun eh. Hindi lang basta ganun. Yung asim ng tomato sauce, parang humahalo siya dun sa durog na kamatis. Tapos yung keso natin, very conservative yung paglalagay ko ng keso. Diba? Kung ako ang masusunod dito, lalagyan ko pa ng bechamel to. Parang lasagna talaga. Pero dito conservative lang kasi siguro kailangan mo talaga malasahan dito yung talong, pare. Baka mamaya pag nilagyan mo to ng bechamel, maraming keso. Baka masyado ng modern. Feeling ko ganito lang talaga. Ewan ko mga nakita ko ganito lang yung amount ng kesong nilalagay nila eh, di ba? Yung dairy. Kapag bumabalik sa kusina, ka ba mo? Ano ka sumasagot? Yung bumalik ka sa kusina. Grabe ang work culture dito. Medyo matindi. Sige na, lipad na tayo na ibang bansa, pare. Nakakatakot pala dito. Manager, kala mo, Italiano, Pilipino pala. Ang next na lulutuin natin, pare, ay pupunta tayo sa Afghanistan. Gagawa tayo ng... Borani Banjan. So, nung tinitingnan ko tong recipe na to, sobrang basic niya lang, na parang ginisang talong. Pero medyo may ibang technique at ibang flavor din. Feeling ko ibang experience ito. Kasi, pre, ang talong natin, palaging sahog lang. Ang point nga nitong mga na to, series na to, humanap tayo ng mga recipe sa buong mundo kung saan yung ingredient binibigyan ng pagpapahalaga. Star yung ingredient, pare. At dito, star talaga to. Siyempre, magsisimula tayo sa Afghan talong, pare. Hiwa lang, parang kanina lang, logbi lang. Tapos, painitin lang muna natin yan. Diyan lang muna yan. Tapos, next na kailangan natin ay tiskama, pare. Etong na to lahat ng recipes na ginagawa natin dito, pwedeng gawin gamit yung normal lang natin na talong. Pwede, walang problema doon. May mga mangilan-ngilan lang na mas madali kapag mas malaki yung talong nyo. Kasi meron doon stuff. Mahirap i-stuff yung ganyan talong. Hindi imposible. Medyo mas mahirap lang. Sibuyas ang next natin, pare. Kahit ganyan lang. Halos siya na yung prep natin. Yung talong natin, piprito natin. Pero hindi katulad kanina na may harina. Ito wala. Habang piniprito natin yan, dito tayo sa kabila. Natin mantika. Sibuyas, kahit di pa mainit, init din yan, pare. Bawang. Ito feeling ko, pasok sa natin, pasok na pasok sa panlasa natin to eh. Itong dish na to, hindi ko pa natitikman. May spices kasi to. Lahat ng gulay nito, kinakain naman natin. Yung spices ang magbibigay talaga ng karakter sa kanya. Kung ayaw mo ng spices, pwede mo sigurong tanggalin, di ba? Pero I suggest, try nyo na, mga hindi mahilig sa spices dyan. Marami tayo, lalo mga older generations, ayaw nila ng mga strong flavors eh. I suggest paminsan-minsan try kayo. Di ba? Malay mo, ngayong 60 years old ka, ngayon mo na madiscover, masarap pala cumin para sa akin. Hindi pala siya amoy putok kasi yun na sinasabi ng mga iba natin nakatatandang tita, mga ganon. Kamatis, pare. Alright, doing the double backflip! Matadapa pa ako, pre. Pwede nyo lagyan ng konting anghang. Kasi doon merong sili nilalagay. Ito, sili verde na lang lagay natin. Kung ayaw nyo naman, siguro madali naman tanggalin yan. Sili, lagay natin dyan. Tapos, etong talong natin na naprito, lalagay natin dyan. Konting tomato paste. Oo nga, no? Kapag piniprito mo nga yung talong, mas tumitibay nga siya. Konting tubig. So, cumin. Smoked paprika. Tapos, asin. Halo lang. Ingat lang na, huwag masira yung talong. Wansoy, pare. Yung generous tayo dyan.
Minsan lang magka-onsoy sa channel na to, di ba? Kung napanood nyo na yung ano natin, blindfold episode natin, ano to, kasabay namin binili to doon sa farmers. Dito kasi sa Palikirayan, madalang onsoy di ba? Yan. Pakabango ng onsoy. Kung ayaw nyo ng onsoy, kasi may mga taon genetically, pangit sa kanila ang lasa ng onsoy, wag na po natin pilitin. Tanggalin na lang po natin, ha? O, game. Okay na to, par. Ayun sila natin ng konti. Tapos meron tayo ditong yogurt na buy one take one namin nakuha kasi may expire na. Lalagyan natin ng yogurt yan sa taas. Tapos konting berde lang, pare. At eto na ang ating Burani Banjan, pare. At mukha naman siyang appetizing, di ba? Gulay na gulay lang, pre. Walang kakarni-karni yan, di ba? Napakaganda, di ba? So, ano bang kailangan natin gawin? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, suma ka muna. Konti. At dito sa Afghanistan, pre, kinakain tong... Tawag dito? Burani Banjan. Burani Banjan, sorry kasi ibang lengguwahe. Gamit ang pita bread. Hindi naman sila nagkakanin dun di ba? Pero, yung waiter ng restaurant na to ay Pilipino. Nakahingi ako ng kanin. Pre, ang ganda na nagmamantika siya. At yung mantika, kanina wala yan. Konting-konti lang yung pinanggisa ko pero galing to doon sa piniritong talong. Nakita ko yung parang ginaganyan, no? The perfect bite, di ba? Mahilig ako sa talong. Gusto ko ang flavor... Ha? Mahilig ako sa ulam na talong. Gusto ko yung flavor niya, kahit nasa sabaw yan, igisa mo yan, iprito mo yan, iihaw mo yan. Para sa akin, napakasarap talaga ng talong, pare. And eto, nagsashine ng talong dito. Alvin, halika dito. Masarap, di ba? Pero ang mas importanteng tanong dito, pre, bagay ba siya sa kanin? Parang ganito yung nakakain natin sa ano. Peta. Peta. Tama, oo. Try natin sa kanin, ha. Sige, enjoy ka muna dyan sa tinapay mo. Ano yan? Fusion, di ba? Bagay din, pare. Perfection. George, lika dito. Bakit? Mainit ba? Ay, sorry. Masarap. Kakainin mo to. Tsaka isa mo naman. Di ba? Pero yung... Nakakagulat talaga ako. Ngayon, punta ka ng ospital. Sige na. Masarap siya. Pasok sa panlasang Pilipino. Hindi mahirap lutuin, pare. Bin, bago ka umalis, matapang ba yung spices? Ha? Wala, hindi naman. Hindi masyado, di ba? Ang hilig mo sa spices, gano? Kasi ako gusto ko talaga strong yung spice. Ikaw, sakto lang. 1 to 10. 6, 7? Okay na yan. Goods na yun. Pero para sa'yo, tama lang yung spices niya. Tama lang. Okay, aeroplano mo, paalis na. Ano siya? Okay siya, pre. Tapos, kung ikaw Pilipino, baka mabiting ka dito kasi walang karne. Pag nilagyan mo ng giniling to, baka okay lang. Pwede, Di ba? Pwede lagyan ng giniling to. Pero eto, as is, ay putik. O, doon tayo sa next natin. Ang next na lulutuin natin, pare, ay from Middle East. Sabi dun sa na-research namin, Lebanon. Pero I think nag-e-exist to sa buong Middle East. At yun ay baba ganoush. Una kong narinig tong pagkain na to sa You Don't Mess with the Zohan, pare. You haven't touched your baba ganoush. Finally, magagawa ko na. So, magsisimula yun sa inihaw na talong. Nag-ihaw na kami kasi alam nyo na. Buksan natin yan. Okay lang, again, makuha yung magkaroon ng konti-konting balat kasi nandun yung inihaw na lasa, di ba? Merong mga magandang pagkakaihaw ng talong na nababalatan na maayos yung talong. Parang ganyan, di ba? Natutos na talaga, tapos kayang tungkabin. Ilalagay mo daw sa strainer. Tapos patutuluin mo daw. Hindi ko alam kung may makukuha kang tubig masyado dyan. Pero baka pwede nyo nang skip yung step na to. Hindi ko alam. Pero subukan pa rin natin. 5 minutes, iwanan natin. Kung wala makukuha, proceed na tayo. Ngayon, pwede natin ihanda yung ibang ingredients natin. So, bawang, lemon juice. Technically, to, pre? Para tong low-carb hummus. Kasi ang chickpeas, medyo ma-carbs yan. Eto, walang carbs halos, di ba? May nakuhan tubig, pero konti lang. Siguro yaman mo na. Di ko alam Pero feeling ko magagawa naman to Ewan ko. Pero sige, lagay na natin. Kapag mali, kapag pangit, ulit. Sige, ulit tayo. Pero feeling ko hindi naman. Cumin, paprika, Hindi, konti lang yon, paprikang nilagay ko. Tapos pre, ito yung medyo specialized ingredient dito. Tahini paste, sesame paste. Saluin nyo lang kasi nagsisettle sa ilalim yung niyan. Solids niyan. Kaya natin dyan. Yan yung parang durog talaga na sa sesame seeds yung nasa ilalim. Dati sinubukan gumawa ng hummus ng walang tahini, sabi ko. Ano ba naman yan? Magigiling ka lang naman ng sesame seeds. Hindi mo kayang pinuhin sa bahay ng sesame seeds, pre. Talagang magiging parang durog na sesame seeds lang siya. Asin. Tapos kilingin na muna natin.
Kinchay, paprika, cumin, garlic. Ano bang hindi ko na ilalagay? Kinchay tsaka olive oil na lang, no? Tapos olive oil. Medyo mapula yung itsura ng babaganus natin. Nabuhos kasi yung paprika. Aamin na ako. Konti pang lemon. Konti pang asin. Tapos last ay flat leaf parsley, pare. Kinchay. Okay? Konting giling lang. Okay na to, pare. Ayun, no? Ang ganda ng texture, pre. Pero dapat talaga medyo maputi-puti ng konti. Naparami lang talaga yung paprika ko. Pero, alam niyo naman, paborito ko yon, di ba? Kaya okay lang para sa akin. Pero kung pinapapanood ni Zohan to, baka mapagalitan ako. So, olive oil, taas, paprika, konting berde lang, di ba? Yan, at eto na, pare, ang ating babaganoush, di ba? So, tikman na natin yan, pare. Pero bago yan, Jerome, sawa ka muna. Konti lang. Welcome to Lebanon, pare. So, hindi to ulam. Condimento pwede mo ilagay sa karne, sa gulay, or tinapay, pare. Sausaw natin, Dayan. The perfect bite. Excuse me. Ano ba yan? Philippines! Philippines! Natikman mo na to? Hindi pa. Gano'n ka ka na dito sa Lebanon? Kanina lang. Tikman mo to. Philippines. Walang ganito sa atin, no? Oo, wala. Tikman mo. Gusto mo? Gusto mo? Order ka. Dito ka nagtatrabaho eh. Bin, halika dito. George, halika dito. Sabay ko kayong pakakainin ng talong ko. Ito ka. Uy, oo. Sabay. Ang sarap. Type mo? Type mo yung talong ko. Ikaw. Type mo yung talong ko. Type na type yung talong mo. Lasa ba siyang talong pa? Hindi na nga eh. Di ba? Parang yung talong yung naging body. Di parang siya yung nagbigay ng lapot sa kanya, di ba? Pre, ang sarap nito sa ano? Sa kebab. Halimbawa, sa inihaw na karne, parang ang sarap nito, di ba? Ito lang, ganito nga lang, ano? Sir, last ko na yan, sir. Oh, sige na. Wala ba? Ayan. Alvin, i-google mo nga ako saglit. Why do people salt eggplant before cooking? Kasi palagay ko, ang dami nating recipes na nakuha na medyo magkakalapit sa isang region. Tapos lahat sila merong step kung saan nilalagyan nga ng asin, 'di ba? Salting eliminates bitter flavors. Muulit ba mo? Bitter flavors that come from storing your eggplants too long or using older eggplant. Okay. So tama nga. Na kaya ginagawa 'yon para mawala yung pait ng mga talong natin. Tingnan na yung talong mo, mapait na yan. Hindi ko alam. Pero kasi, pre, lahat ng talong natin ngayon, wala namang pait. So siguro, bata pa, hindi pa siya siguro, yung salting, pwede nating skip. Kasi etong recipe na to, meron ding salting step. So, ang lulutuin natin ngayon ay Imam Bialdi. Pare. Imam Bayildi. Sabi doon sa napanood ko, niluto daw tong dish na to sa first imam. Hindi ko sure. Pero kung di naman masyadong mahalaga sa inyo yung history, luto na lang tayo, pare. Okay. Pinabalatan lang nila ng ganyan. Design lang ba? Actually, hindi. Puputulin ko na lang yung taas. Hindi, kasi ang presentation nito nasa rin, pre. Nasa loob din ng tray di ba? Tatanggalin ko na to. Executive decision. Kasya naman sila. Saas na natin to, hindi para dun sa raso na sa pait-pait, pero para sa timpla na to. Diba? Tapos, i-oven natin to 180 degrees Celsius for hindi ko alam kung gaano katagal. Basta kailangan maluto yung eggplants natin. Tapos, habang niluluto natin yan, gawa na tayo ng sauce. Pare. Habang niro-roast natin yun, gawin na nga natin yung parang sauce natin, yung ipang i-stuff natin sa loob niya, di ba? So eto ay may kamatis na naman. So talong at kamatis uli siya, pre. Pero ibang form. Pero alam natin na masarap yun, pero mag-iiba ba eating experience? Yun yung tanong dito eh. Sibuyas, bawang, para may konting anghang, sili haba. Siguro tawag nila dito, sili panigang din. Tapos, canned tomatoes uli, pare. Tingnan natin yan. Tapos paprika. Mali kasi, dalawa kasi yung butas eh. Oregano, pre.
Pwede siguro fresh, pero dried yung meron kami. Asin, pare. Yun. So, okay na to, pre. Yung ganyan kalapot. Baka i-reduce ko pa ng konti. Hindi ko pa sure. Pero yun, hintayin na lang nating maluto yung ano natin, talong natin, tapos assemble na natin. Bibake uli natin yan. After mga 20 minutes, eto na siya. Malambot-lambot na. Sihiwain natin yung gitna niyan, para. Iyo, ayan, malambot na nga siya. Para Spadman, medyo kuha tayo ng inspirasyon kay Spadman ng konti. Kasi ang kapal ng talong, pre, feeling ko hindi siya matitimplahan. Diba? Kasi nasa labas lang yung timpla. So, lalagyan ko to ng asin sa gitna. Yan. Tapos, medyo kakawkawin ko ng konti. Ngayon natin, dyan, sa loob. Actually, sobra pala yung ginawa natin. Punuin nyo. Punong-puno. Tapos, meron tayong tubig dito na kumukulo. Medyo weird tong step na to, ah. Pero sundin na lang natin. Tapos lalagyan daw natin ng tomato paste. Konting asin. Tapos tunawin lang natin yan. Ewan ko, ah. Medyo kakaiba talaga tong step na to. Pero sumunod na lang tayo. Sunod muna bago suway. Okay na to. Tapos ibubuhos natin to dito, pero sa baba lang siya. Napunta rin sa taas, eh. Yan na natin. Kasi babalik natin to sa oven. Around 20 minutes, mga ganun. Yan. Tapos, hintayin na lang natin yan. Tapos, tikman na natin, pare. Uy, nakakulo-kulo pa siya. Pare, oh. Tira mo, pare. Tira mo yung talong ko. Pero, mukha nang interesting. Pero ang tanong, masarap ba? Para natin malalaman yan, Alvin. Tikman mo muna, pero slow mo muna, Jerome. Konti lang. Yeah! Imam Bayildi. Tama ba, Bin? Bayildi. Bayildi. Hihiwa. Hindi. Kunin ko na isang buo. Ay, di. Nasaan pala ako? Sa Turkey ka. Sa Turkey ako. Malambot say. Yan. Hindi ako masyadong excited dito kasi itong kombinasyon ng flavors na to, kanina ko pa natitikman. Parang kanina lang din, wala lang yogurt. Diba? Flavor is almost the same, pero yung texture niya, iba. Yung eating experience niya, iba din. Masasabi ko bang ibang dish to mula dun sa, ano yung parang ganito rin? Yung may yogurt, yung sa Egypt, di ba? Egypt ata yun. Afghanistan pala, sorry, Afghanistan. Burani Banjan. Iba siya, pre, iba siya. Iba yung experience kasi mas lasa mo yung talong dito kasi buong buo talaga siya, di ba? And pag tama yung pagkakaluto mo sa talong, maganda siya. Feeling ko, pwede mo rin gawin to gamit yung mga talong natin dito. Baka mas hindi pa matagal yung luto niya. Kasi manipis lang yun. Pili ka lang na medyo matabala ng konti para kahit papano, may mailagay ka sa gitna, di ba? Sir, excuse me po. Naintindihan mo ako? Philippines! Okay din. Okay din. Actually, tama yung ganyang combination. Pero, eto kung papipiliin kita, eto o yung kanina, yung sa Afghanistan? Afghanistan. Kasi may yogurt. Malaking bagay yung yogurt eh. Eto, parang kung ano lang yung in-expect mong lasa, di ba? Hindi siya hindi masarap, pare. Hindi siya hindi masarap. May natikman kasi tayo kanina mas okay eh. Na halos same din yung flavor profile eh. So, mas dun ako. Pero pwede nyong itry to. And again, feeling ko, mas okay itong gawin gamit yung mga talong natin kasi mas pantay. Alam mo yun? Masarap, sir. May coke ba kayo dito, sir? Meron? Sige, sama ako dyan. Doon tayo sa next dish natin, pare. Dapat iuhuli namin yung dessert, pare. Kaso nakalimutan ko, meron pala ako napabiling kulang na, hindi napabiling ingredient, pare. So, magde-dessert na tayo ngayon, pare. Sir, checkpoint. Para may dala kang sandata dyan, sir, Sir. Sir. Wala, sir. Napataan lang ako. Wala kang dala? Kapkapan nyo ako, sir. Talong lang kasi tinakas ko lang. Okay. Wala kang dala sandata pero magnanakaw ka. Nagnakaw ka ng talong. Yun. Huli pa rin. Talong dessert, pare. Ang tawag dito ay... Takmulo. Diba? Berenjenas con miel. Sisimula tayo sa talong, pare. Huwain lang natin ang ganyan. Barya-barya. Ito medyo weird para sa akin tong recipe na to. Pero sunod muna bago suway, di ba? Lagay natin yan dito. Tapos babasain natin ang gatas. Talong na may gatas. Tapos all-purpose flour. Talong pancake? Hindi. Lagay natin dyan. Prito na natin to, pare. Hindi ko talaga alam kung ano magiging lasa nito. Inherently savory ba ang talong? Parang hindi naman eh, di ba? Maganda naman yung itsura nyo. Di ba? Lagay na natin dyan sa plato. Ito na rin yung plating natin. Direkta na. Teka, mas maliit na plato. Pangit. Lipat lang natin, ha?
Lalagyan ng honey, pare. So, ito na, pare, ang ating, ano tawag dito? Berehenes Conye! Yon, pare. So, mukha siyang weird, pero bukas naman ang aking isipan, di ba? So, tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, suma ka muna. Konti na. Welcome sa Bangko Sentral ng Espanya kung saan ginanap ang money heist, pare. Ngayon lang ako kakain ng matamis sa talong. Pero alam nyo ba na ang mga taga Latin America, pre, medyo weird para sa kanila yung idea na ginagamit natin ang avocado para sa matamis. Kasi savory para sa kanila ang avocado. So baka ganun din naman to, pare, di ba? Sa pa nga. Alvin! Halika dito, kakain ka ng talong kasama ko. Kaya si Alvin yung tinawag ko kasi sigurado akong ayaw ni Alvin to. Tuloy, sir! Kung ano yung in-expect mong lasa, yun siya. Kakainin ko ba to? Kinakain ko pa rin naman hanggang ngayon. Midi, halika dito. Midi, bago mo to tikman, gusto kong i-imagine mo sa isip mo, ano kaya ang posibleng... si Balasi. Bakit sa group tumatawag si Habon? Kuya Habon! Nasa Spain kami o long distance to. May chance ka manalo ng 10,000 pesos. Sino ang kasalukuyang presidente ng Spain? In 5, 4, 3, 2, 1. Next caller! yun ba yung lasa nasa isip mo? Hindi. Hindi. Doon sa inisip mo, mas masarap ba to o mas hindi? So, mas masarap. Mas masarap to kaysa sa inisip mo. Kasi ina-expect mo nakadiri siya. Parang ganito lang ba yan? Oo! George, tawa ka ng tawa. Halika dito. Tawagin mo rin na. Oks naman na. Oo nga, oo Ano nga. ang inaasahan mo? Mas pangit ba siya sa inaasahan mo o mas okay siya kaysa sa inaasahan mo? Siguro dahil sa kanin na lang din. Hindi, oo nga. Nagutin mo muna yung tanong ko. In-expect mo na lasa Wala niya. po doon yung magpipilian. Sakto lang. Yung in-expect mo nga. Hindi, nung natikman mo ba to, mas ina-expect mo bang, mas masarap ba siya kaysa sa inaasahan mo? O mas pangit yung lasa niya kaysa sa Hindi inaasahan kasi mo? in-expect ko talaga hindi masarap. Ngayon, natikman ko. Okay naman pala. Okay na. Okay. Sir, yung talong mo! Ang lagkit ng talong mo, sir! Ganito ba sa Spain yung mga tao nandidikit ng talong? Hindi, nakita kasi kita. Medyo lumag. Rani, halika dito. Gago masarap. Oo nga. Masarap nga siya. Medyo weird. Oo, baka tumulo. Alam mo ano lasa niya? Parang Oh. saging tsaka honey. Ewan ko. So, papayag ka sa Saging Q. Talong Q. Hay! Halika din ay! Ay, sakit ako sa rin. May buko. Wag sayang. Baka tamaan, bro. Ay, sorry. Ako na lang. Nagagalit ako. Dahil dyan, dahil sa galit ko, uuwi na ako ng Maynila para magluto ng susunod na dish. Kumapit ka isa. Oh, sige. Game. Turkey uli! Hindi pa pala ako nakakalis ng turkey, di ba? Ano pangalan ng dish na to? Ano ba to? Paplikani? Pilaf? Basically, eggplant pilaf. Ang pilaf kasi ay isang pagluluto ng kanin. Basically, sinaing siya pero may timpla. Parang ganon, pare. So, mantika, sibuyas, bawang, kamatis. Lagyan natin yan dyan. Isa lang muna natin ng konti yan. Akin na nga yung talong ng Pilipinas. Yan. Nakalamang tong isa. Ako, ikaw. Tayo. Ito lang tanong na pinili ko. Wala lang kasi baka di na namin magamit eh. Lagay na rin natin yan dyan. Yan. Gisa lang natin to hanggang medyo malusaw ng konti. Next pre, lalagyan natin ng bigas. Tapos igigisa natin ng konti yung bigas. Tapos meron tayo ditong chicken stock from scratch. Simmered for 7.5 hours, pare. Napakasarap niyan. Ito lang talaga ginamit namin, pre. Wala kami oras para mag-chicken stock. So kayo, kung wala rin kayo oras para mag-chicken stock, nor chicken powder na lang. Di ba, pare? Lalagay natin yan, Dayan. Dapat lang make sure natin na bumaba yung tubig. Okay na yan, pare. So, saingin na lang muna natin to. Tapos kapag okay na, balikan natin. Yung pilaf natin, medyo malapit-lapit na. Habang nakakat, nagpahiwa ako kay Amity. Hindi ako, si Amity. Mas may mantika tayo dito, piprito natin yan.
Malupit tong gagawin natin, pre. Binukod namin to, yung mga magkabilang dulo, yung sarado. Pero ano pa rin yan, gagamitin pa rin natin yan, pare, diba? So, prito lang muna natin to, tapos halos assembly na lang tayo. May ganyang browning, okay na yan. Doon sa recipe na nakita ko, actually baked to. Kaso, ilalatag mo isa-isa, alam mo yun? Masyadong malaki sa space, sira pa yung oven namin, pre. Ngayon, check natin yung kanin natin. Is it still stoning? It's legal, pare. So, kinchay or flat leaf parsley. Tapos, mint. Pag wala kayong mint, wag nyo na lang ilagay. Wag nyo pong palitan ng mint extract. Maglalasang dessert po yan. Maglalasang toothpaste po yan. Eto, yung ganito, hindi siya lasang toothpaste, pare. Lagay natin dito sa kanin natin. Tapos, ifo-fold lang natin yan sa kanin natin na ganyan. Lagyan na natin ng konting mantika para lang sure. Pero may mantika naman kasi mga talong natin eh. Ganyan nyo. Hanggang gitna. Sasara natin yung buo. Ibabalot natin yung buong kanin sa talong, pare. Ang init. Natin yung kanin natin. Yeah. Siksikin lang natin ng konti. Tapos sasara lang natin na ganyan. Ito mga to, lagay na rin natin dyan sa gitna. Init. Hindi ko alam kung gagana to, ha? Sana. Kasi ayoko umulit. Tapos compress lang natin. Tapos sasalang uli natin dito ng saglit lang para lang medyo matusta ng konti yung ilalim tapos mabuo siya, di ba? Tapos ginagawa natin yun, gawa lang tayo ng mabilis na cucumber salad, pare. Yogurt. Konting mint lang. Ganyan. Paminta. So, ito, non-traditional na to, pare. Pero lalagyan ko lang ng konting tamis. Lagyan ko lang ng konting lemon. Feeling ko lang bagay. And eto, para matatanggal ng buo, oh. Ayan, oh. Game na to, pare. Gagana hindi? Gagana. Alauna. Alas 2. Alas 3. Oh! Nakuha. Kahit hindi natin ni-roast, di ba? So, eto na pare ang ating eggplant pilaf from Turkey. Tama ba? Tikman na natin yan, pare. Pero bago yan, Jerome, sama ko muna. Konti lang. Jerome, lagay mo na rin yung mapa ng Turkey. Wala akong alam na lugar sa Turkey eh. Tama, katabi ng 29. Sa mga hindi po nakarinig kasi walang mic si Alvin, ang Turkey po ay katabi ng 29. Sadya naman talaga nakakatawa. Natin kung maihiwa natin na maayos to. Mukhang kaya. Talong rice, pare. Di ba? Simpleng talong rice. Tapos ang magpapasarap daw dyan ay eto, cucumber salad. Yun, no? The perfect bite. Kanin. Pasado agad sa atin to. Pilipino tayo eh. Kanin na sinaing na may lasa. Hindi naman ito naiba dun sa technique ng pagsasaing sa sabaw ng sinigang. Diba? Kapag kinain mo siya na ang meron lang sa kanya talong at wala ka nilagay ng salad, sakto lang siya. Pero pag nilagay mo ng salad, ang sarap. George, liga dito. Kung pwede lang ako magkanin, pre, kainin ko lagi ito eh. Oh. Yung walang ganito. Yung walang ganito. Mas trip mo meron, mas trip mo wala. Mas trip yung wala. Mas trip mo yung wala. Basta sa bagay, maasip kasi yogurt, di ba? Gets ko yung sinasabi mo, pero ako mahilig ako sa yogurt, mahilig ako sa pepino. Pasado sa akin to eh. Ben, hindi ko papatikim sa yung pepino. Out of respect. Halika dito. Uy! Si talong man. Parang may pagka-mild na pakbet. May ganun ako nalalasahan. Gets ko yung sinasabi mo, ngayon nabanggit mo, parang yung kulang bagong. Jer! Halika dito! Philippines! Philippines! Sige. Ano to? Partner talaga. Partner talaga siya. Pero sige, papatiin ko sa'yo ng wala. Kasi si George, mas trip niya ng wala. Masarap pa ito. Masarap. Mas masarap pag meron. Okay. Nga. Masarap. Masarap siya para sa akin, pare. Tama yung sinabi ni George, sa palasang Pilipino, bagong na lang kulang. Tama, bagong Si Alvin na dami pa hinahanap galunggong tsaka yempo pa, di ba? Pero ako sa totoo lang, madalang talaga akong nakapagkakanin na maayos sa buhay ko. So, etong mga gantong bagay, yung ilayo mo na ba? Hindi ko marinig ng mga audience eh. Ba't ka naiilang? Pre, mic lang naman to. Tama. Ito nga, yung mga gantong bagay para sa akin, na-appreciate ko to. Kasi ang kanin para sa atin,
medyo ano eh. Kahit sa... Nakadikit na, sir. Kahit sabihin mo araw-araw natin kinakain, medyo andyan lang siya, hindi natin masyadong ina-appreciate. Sir, madagta pa yung mic mo, sir. Pero yung mga gantong take sa kanin, pare. Okay sa akin to. Naalala ko dati, nung college ako. Natuto akong gumawa ng pilaf. Sabi ko, hala, ano lang naman yun? Sinaing na may ingredients. So, araw-araw ako nagpipilaf dati sa bahay kung ano-ano yung pinagtatry ko, di ba? And, ewan ko, magsasaing ka lang naman. Di naman mahirap na bagay yun eh. Di ba? So, lahat tayo marunong magsaing. I-try nyo to. Pwede nyo nang wag gawin yung ginawa ko, yung inartihan ko pa ng ganyan. Pero, ganyanin nyo na kung may time kasi, di ba? Tsaka legit pare, pwede nyo yung sabihin, next time, huwag nyo sabihin Huwag niyo sabihin, Turkish eggplant rice. Sabihin niyo, bagoong rice. Tapos yung talong nasa labas, isahan niyo ng bagoong yan, di ba? Pwede niyo rin, kung iniisip niyo na pwede ba fried rice, baka pwede. Kaso pag pin-fried rice mo, minsan buhaghag. Ito, buo eh. Ibang klase sa akin to. Ang sarap. Pay nga sa akin, para kang kumagat ng masos. Try mo. Ano? Para kang kumagat ng masos na shawarma. Oo, tama siya. Kung ako Masarap naman niya. susunod na gagamit ng mic na yun. Masilang ka na, George. So, sige, doon tayo susunod na bansa natin. Diba? Hawak na kayo sa akin. Alis Sige, alis na tayo. Kapit! Let's go! Good morning mga inaanak at nandito na uli tayo sa ating pampitong dish. Pangwalo na. Pangwalo na ba? Yes. Pangwalong dish. At yun ay ajap. Sandali. Isang dish mula sa Georgia na syempre gawa sa talong tulad ng lahat. Pero again, etong dish na to ay medyo familiar ang components. Halos parehas lang din doon. Pero meron lang dinagdag na konting ingredients at inibang step pare. So nagsisimula na ako dito sa sibuyas. Simple lang to pre Parang ginisang talong. Pero hindi, yun talaga siya. Ginisang talong talaga siya. So mantika. Ganyan natin yan dyan. Ganyan natin ang bawang. Nasabi ko ba kung saan bansa to? Georgia. Georgia. Tama. Walang tenant. Ang laki-laking mansion, walang tenant. Diba? Hindi, meron ka bang alam na fact tungkol sa bansang Georgia? Kasi pero wala akong alam tungkol sa Georgia. Parang state nga sa US eh. Di ba? Parang- Iba pa. Oo. Georgia On my is mind. a country at the intersection of Europe and Asia. Famous for Bardia, a sprawling cave monastery dating to the 12th century. Okay na, sir. Sir, okay na po. Growing region. Pause. Bell pepper, pare. I'm sure hindi ganito yung bell pepper nila sa Georgia. Pero ito yung meron tayo di ba? Knock! Oy! Oy! Who's there? Talong! Talong who? Till now, I always go there on my own. I never really cared until I met you. And now it takes me to the moon. How do I get you, talong? Talong! Okay. Ay, nandito pala ako. Okay. Ay, dito pala. Oo. Baka may talong ka dyan. Oy, magbigay pugay kayo dyan. Respeto. Kapalitan. Dito ka. Knock, knock. Who's there? Talong. Talong who? Talong paki mo. Talong ko. Ang galing na Ang ganda naman ang enter nito. Mula pa sa taong hindi nagsasalita tulad ni Habon. Sabi nga nila, mga taong tahimik, nasa loob ang kulo. The boil is inside, pare. Ako rito eh. Oo. Next pare, canned tomatoes. Doon sa recipe na nakuha namin, meron pang tomato paste. Di ko alam kung ilalagay ko. Marami kami tomato paste dito, pero di ko sure ilalagay ko. Baka masyado umasim, di ba? Lagyan natin ng tubig to. At kasi gusto natin tong halos malusaw na. Hindi naman matagal yan kasi ang talong, siguro sa inyo, mabilis lumambot pare. So, cook down muna natin to hanggang malusaw, tapos balikan nyo ako dito. Yan. Halos lusaw na siya pare. Ito kasi, kung di ako nagkakamali, sa tinapay din nila kinakain tong bagay na to. Although, pinanood ko uli yung video kanina kung saan nakuha ko yung idea para dito. Mas maliliit talaga yung hiwa nila. So, tulad nito, yung bell pepper, ayan, medyo kita pa. Tingin ko wala namang problema dyan. Basta importante, medyo pasty siya. Ngayon, kung isipin nyo, kaparehas lang to ng mga lasa ng mga pinagluluto natin noong nakaraan. Kasi lagi talong, sibuyas, bawang, kamatis, diba? Puro ganun halos eh. Ito yung magpapaiba dyan, pare. Off fire, di ko lang alam kung malaki yung pag-iiba nito Talagyan natin ng cilantro, medyo marami-rami. Actually, dinagdagan ko talaga siya on purpose kasi alam kong ito lang yung differentiator niya sa lasa. Tsaka, eto, hilaw na bawang sa huli.
So medyo fresh yung lasa nito, di ba? Salt. Uy, konting pepper, konti lang yon. Actually, no, dun sa napanood ko, meron silang parang retro marination step. Ito yung kung paano natin sinasabi na ang adobo mas masarap kinabukasan. Parang ganon. Para sa kanila, mas masarap to kapag malamig, tsaka kapag kinabukasan na, pag nagsama-sama na lahat ng lasa. Dahil wala tayong oras, kainin na natin, di ba? Actually, sumisipa sa yung amoy ng cilantro talaga dito pa. Iyan, pare. At eto na ang ating knock-knock! Oy, sir. Ajap sandali. Ajab sandali ko. Ajap sandali, patawarin ang pusong di... Di mo alam yun? Naririnig ka, hindi ko alam yun. Tanda! Ayan. Anyway, pare, hindi pa pasok sa Hall of Fame yung... Hindi, wala. Talong eh. Hindi pasok. Doon Hindi. pa rin kami sa talong hair mo. Nga pala, no? Teka lang, bago natin tikman to, meron lang akong gustong i-address na issue. May bumulong sa akin, pare. Oh. Sabi niya sa akin kanina, si Kuya Habon daw, nung nag-knock-knock, nagse-cellphone. Ay. May bumulong sa akin. Ano naman? Ibig sabihin, hindi sa kanya yun, pre. Eh, di ba kasi na-search niya lang yung lyrics? Alam niya yung nasa isip niya, pero yung lyrics... Hindi, ipapasa ko sa investigation committee to, pre. ano ba? Kasi pre, 2 beses nang maganda yung knock-knock niya eh. Teka lang, papatunayan ko. Kung lalabas ba eh, papatunayan ko. Talong knock-knock joke. Parang wala ah. Baka nagsa-search lang siya ng lyrics. Pero ginagawa ko rin yun. Nagsa-search din ako ng lyrics. Pero eto, kayo maingay. Pagbalik ni Habon bukas, tingnan niyo yung history ng search niya. Hindi ako papayag. 2 beses na gusto ko rin mapunta dyan. Hindi dahil sore loser ako. Ang ganda-ganda nga nung knock-knock kong ajap sandal. Hindi nyo tinanggap. Tikman na natin nga, pare. Pero bago yan, Jerome, suma ko muna. Konti lang. So, Je, lagay mo na lang dito mapa ng Georgia para kasi feeling ko marami rin hindi nakakalam kung saan nakalocate ang Georgia. So, lagay mo dyan, Je. Para din alam natin. Dyan pala. Sabi doon, kinakain na ito with tinapay. Hindi ko alam kung pita bread yung ginagamit nila o tostado tinapay. Kaso, ito na rin yung tinapay namin. Pero, tingnan na rin natin, di ba? Tingnan natin dyan. Para ang the perfect bite. Gago masarap to ha. Hindi siya kalasa ng mga niluto natin kanina. Iba talaga, malaki yung naidadagdag nung cilantro. Pero, again, kung ikaw ay genetically predisposed na hindi makagusto ng cilantro, wala. Nasang ginisang talong lang yan na merong kamatis, di ba? Sir, excuse me po. Your ajap sandali is very good. Is this authentic? Ano? Philippines! Philippines! Woo! Philippines! Pre, upo ka dito. Yung tropa ko. Sir, halika dito. Masarap to, sir, ha? Yung tropa ko, turista talaga. Turista. Pero first time namin dito sa, sa Georgia, eh. Tingnan mo na ajap sandali. Wala ka namang problema sa Wansoy, di ba? Wala naman. Sa'yo meron, pero sa Wansoy. Naging open forum bigla. Dito tayo mag-away sa Georgia. Tingnan mo, ha? Oo. Medyo matapang yung Wansoy. Wansoy, matapang yung Wansoy. Oo, kaya nga tinanong ko agad eh. Ikaw? Masarap, pero ayun nga. Natapangan ka masyado. Overpowering yun. Overpowering yung Wansoy. Ako, okay lang sa akin kasi gusto ko yung lasa nun, di ba? Tingin ko, kung gusto yung gawin to, tapos talaga natatapangan kayo sa lasa ng Wansoy, siguro pwede na spring onions. Alam mo yun, mababago talaga yung Kinchay, pwede. Hindi kasi ganyan katapang ang kinchay. Kung saan walang problema. Ewan ko, mahilig ako sa Wansoy talaga eh. Gusto ko yung cilantro eh. Masarap yan, pre. Kung nasa bahay naman tayo, di naman tayo nag-aim ng authenticity. Ang gusto lang natin yung masarap para sa atin. So, bawasan nyo kung masyado matapang sa inyo, di ba? Thank you. Oo, alis ka na. Tag mo ko dyan ha. May shoutout mo ako sa Talong Travels. Aray! Ano masasabi? Next na pupuntahan natin ay Bulgaria, pare. Isa na namang bansang wala akong masyadong alam, except sa siguro maraming Bulgar doon. At ang dish na lulutuin natin ngayon ay Kyopolu. Kyopolu. Ngayon, etong Kyopolu ay isa na namang dip. So dito sa 10 ways natin, meron tayong 3 sausawan na ginawa. Yung kanina, yung ajap sandali, yung
Di ba nakakatawa yung knock-knock ko? Ba't ka Medyo, nagpinay yun? medyo nag-aano sa yung knock-knock eh. Medyo nag-grow sa'yo eh. Tapos yung nakaraan, Baba Ganoush. Tapos ngayon, eto, yung Kyopolo, di ba? Pinili ko tong mga to kasi ang talong, inuulam lang natin, pre. Inuulam lang natin ang talong, di ba? Wala tayo ibang ginagawa sa talong kundi ulam at ensalada. Yun lang, sahog at ensalada. Wala na ibang ginagawa sa talong, pre. That I know of, di ba? So, ang ibang kultura, kinoconsider nila ang talong na pang sausawan. Kaya kung isipin mo, saan ba natin isasawsaw? Ano ba ang isasawsaw natin pag gumawa tayo ng sausawan sa base sa talong? Parang hindi rin naman masyadong marami. Pero pre, ang ensaladang talong natin usually, medyo pasty na yan. Medyo pasty na yan. Lalagyan mo sa inihaw na liempo. So baka pwede natin i-consider tong bagay na to, di ba? Explore pa natin yung mga pwedeng gawin sa talong sa labas ng madalas na ginagawa ni Alvin. Ha? Wala. Kaya ako pinili itong tatlong dips na to, kahit alam kong dips sila lahat, kasi iba-iba yung method sila. Eto naman, ni-roast din yung talong para dito, pre. Pero, ang kakaiba dito, meron din siyang kasama nito. Roasted na talong and roasted bell peppers. Sa dalawang to, etong bell peppers ang mas malakas ang lasa. So, palagay ko, mag-iiba talaga yung lasa nito, di ba? So, hindi na namin pinakita, inihaw yung talong. Well, actually, in-oven namin yan, tapos sinunog namin yung balat kasi pag inihaw mo yung talong na ganyang kalaki, parang ang tagal. Kasi hindi ko sure kung maluluto ba, di ba? Pero I think parehas lang naman yon. So, inihaw na talong, bubuksan natin yan. Again, huwag kayong ma-OC masyado dun sa balat kung may natirang konti. Hayaan nyo na, masarap po yan. Traditionally, chinachop lang to, tapos dinudurog ng tinidor. Pero pwede nyo rin namang i-food processor, pare. Lagyan natin dyan. Tapos, roasted bell peppers. Alam nyo naman kung paano, isasalang nyo lang direkta sa apoy. Tapos, kuberan, ilagay nyo sa bowl, lagyan nyo ng cling wrap para mag-steam yung balat. Kapag tama yung pagkakagawa nyo, ganon lang. Diba? Again, tulad na sa talong, huwag nyo masyadong tanggalin yung mga libag-libag na yan. Ngayon, eto, medyo mas makunat-kunat ng konti ito. So, hiwain lang natin. Tulong lang sa food processor. Yan natin dayan. Garlic. Konting kinchay. Tapos, eto yung medyo kakaibang ingredient dito na, ewan ko, kailangan mo siguro talagang bilhin. Yung dill. Putang. Nalalaglag pa. Nalalaglag pa. Fresh na fresh, diba? 1 to 10, gaano magugustuhan ni Alvin to? Hindi, parang feel ko magugustuhan yun. Hindi naman ganun katapos. Tingin ko 1 to. Amuyin mo. Bigyan mo na score. 3, 4, okay. Parang amoy siya ng pickles. Oh, dill pickles kasi yan, pre. Oo, dill pickles. Yung dati, yung malalaki natin. Oo. Yun yung may napampalasa doon. Kung gusto nyo matikman yung siguro totoong flavor, lagyan nyo na ito. Pero kung pambahay lang naman, di ba? Ewan natin. Grabe, ayan na ang ulan. Tapos kamatis. Okay. Salt. Paminta. Ang dami na naman ng paminta, pre. Ano ba yan? Tapos gilingin natin to. Tapos may ingredient to, red wine vinegar. Wala tayong red wine vinegar eh. So, vinegar na lang na normal, di ba? So, baka malapit-lapit sa lasa doon ng ensaladang talong natin, pre, di ba? Olive oil, aceite de oliva. Okay. Ayan. Nalagyan ko na rin chicharon, pre. Tapos siguro, olive oil sa taas. Ay, ang sosyal. Smoked paprika sa taas. Kunting dill sa taas. At eto na, pare, ang ating Kyopolo, pare. So, ang dali niya lang, hindi siya mahirap na bagay. So, take man na natin yan. Pero bago yan, Jerome, slow mo ka muna. Konti lang. So, kasalukuyan po tayo nandito sa Bulgarian Dog. Nandito po tayo kasalukuyan sa Sofia, ang sentro ng Bulgaria, kung saan nakakaranas tayo ng paranganakang pag-ulan. Bigla na lang pong bumuhos at talagang nababasa po ang lahat ng bagay dahil ganoon po talaga kapag umuulan. Mag-interview po tayo. Sir, excuse me. Why? So, how's the weather today? It's raining here. It's heavy Hey! raining. Oh, yung ba talong? Yeah, you have eggplant. Wait lang. Philippines! Philippines! Nakakain ka na ba dito, sir? Hindi pa, sir. Hindi pa? Ano kinakain mo dito sa Bulgaria? Ano? Mani. Mani! Mani ang kinakain mo dito sa Bulgaria. Masarap ba ang mani dito, sir? Masarap na masarap. Tikman natin to, di ba? Kasi first time ko to. First time mo rin to. So... From Baguio, tapos naging food travel tayo bigla. The perfect Bulgarian bite. Ako muna, sir, ha? Ako muna. Magugustuhan mo to, sir. Di ba? Eto masasabi ko dyan. Asiman mo ng konti. Pasok na to sa panlasang Pilipino. Pwede na to sa liempo, pre. Di ba? Imaginein mo. Meron kang kanin, tapos liempo.
Tapos lalagyan mo nito. Sarap. Di ba? Ewan ko ito pala. Baka mamaya pre, kaya lasang malapit sa panlasa Pinoy. Kasi hindi red wine vinegar ang ginamit natin. Tama. Normal na suka ang ginamit natin. Pero hindi siya ganun kaasim. Pero pre, asiman mo ng konti. Ando na siya di ba? Tapos, lahat ng gulay dito, except dun sa deal, available sa atin. Tama. So, walang dahilan para hindi natin gawin tong bagay na to. Kung wala kang food processor, pwede mong i-chop na lang ng i-chop. O kaya pre, almirez. Pwede rin yun, di ba? Almirez, makukuha mo yung bagay na yan. Legit pre, masarap to. Bagay sa pagkain natin, sa existing natin pagkain. Pre, isa pang naisip ko, no? Pinoy fried chicken. Pwede. Yung maalat, Pwede yung patis rin. tsaka suka. Ang sarap nun, pare. Hindi ka pa nakapag-deal, di ba? Hindi pa. Tara, sama ka sa akin. Deal tayo. Tara. Ang layo ng mga pinagbabiyahin natin kanina, pare. Pero ngayon babalik tayo Asia. Pupunta tayong Japan at magluluto tayo ng nasu, dengaku, or miso glazed eggplant, pare. Ngayon, ang maganda dito sa recipe na to, hindi mo kailangan ng gantong talong. Hindi mo kailangan yan, pare. Ang kailangan mo actually dito, Philippine talong. Ang problema, naubos na kasi yun yung ginamit namin. Eto na lang yung kaisa-isang Filipino talong, binugbog pa ni Alvin, di ba? Yung talong mo, sir, pagod na. Eto tuloy yung gagamitin namin, pare. Hindi ko alam kung anong klaseng talong to. Talong pa rin naman siya kasi alam mo naman, pre, ang talong, iba't ibang shapes and sizes yan. Tama. No to talong discrimination, pare. Lahat ng talong ay masarap. Mukhang medyo matagal nang naninirahan yan dyan. Parang na yan Oo, sir. Mukhang may titulo ka na dyan, ha? Tapos, ganyan din. Diamond ba? Yan, pre. Yan, Para sa rin. mangga. Para sa mangga. Handa ko lang to, ha? Mantika kasi ipiprito natin to, pre. Hindi na bago sa atin yan, ha? Hindi na bago sa atin. That is not new to us anymore. Tapos dahil hindi nga natin binabad to sa asin, lagyan na lang natin dyan. Tapos kiss-kiss natin. So, salang na natin to. So, piprito lang natin yan. At gagawin na natin yung ating miso glaze, pare. So, baliktarin muna natin yan. Yan, ganyan. Pero hindi ito hindi ito sing-lutong-luto. Nung typical na pritong talong natin, pre, yung sobrang lambot na. Dapat to may konting structure pa rin. Check natin isa-isa. Yan, pwede na to. Tanggalin ko na excess na mantika. Lagay natin dyan. Actually, ang ganda nitong talong na to, no? May tangkay, maliit, diba? Kung nagturot ng talong ka siguro gamit ito, baka pugo gamitin mo. So, dahil miso glaze nga, magsisimula tayo sa miso paste, pare. Hindi, hindi miso sa palengke. Japanese miso, yung panggawa ng miso soup. Konting sake. Kung wala naman sake, baka pwede nyo naman tanggalin kasi maglalagay din naman tayo ng mirin. Ang mirin sa akin pinatamis. Sinusunod ko lang yung recipe nakita ko. Honey ilalagay ko. Yan, saluin lang natin yan. So, ilagay lang natin yan dyan. Pwedeng brush, pero basta maipahid nyo sa taas. Tapos, actually, doon sa nakita ko recipe, parang ganyan na yon. Pero ako, gusto ko lang torch ng konti. Sunog ang kahoy. Diba? Para kumapit sa talong. Sesame seeds. Japanese na agad, pre. Diba? Pwedeng leeks, pero pwede rin naman spring onions na lang. Diba? At eto na, pare, ang ating nasu dengaku or miso glazed eggplants, pare. Mukha naman siya masarap, tsaka cute din naman, di ba? So, tikman na natin yan. Pero bago yan, pare, sumo ka muna. Konti lang. Welcome sa maulan na Japan, pare. Maliit, pero mukhang masarap, di ba? Hindi, yung choice naman ng talong nasa sa inyo na yan, di ba? Pero eto ang ganda lang na itsura niya pagka ganito. Diba? Ang angas. Again, pwede nyo gawin to sa natin, normal na talong natin kasi yung pinanood kong video, tsaka nakita ko recipes, ganun talaga, pare. Pero ang cute nito, di ba? Bango. Japanese rice yan, pare. Maalat, matamis, tapos very close sa kung ano yung alam natin na pritong talong, pare, di ba? Mr. Japanese Man, can I invite you for lunch? You know, talong trouble. Yes. Konbanwa, Mr. Japanese Man. Konbanwa. Konbanwa. Rice. Oishi desu. Oishi desu. Oishi desu, pare. Di ba? Di ba? Sarap, di ba? Philippines! Pilipino ka. Pilipino talaga. Oo, alam ko yung damit mo eh. Raulo pala to eh. Pero sir ha? Masarap Masarap siya, di ba legit? Talong na pinirito na sinausaw mo sa malinamnam, maalat na may konting tamis sa sausawan. Pero kung ako, konting tamis pa siguro. Ikaw? Konting alat pa. Konting alat pa, magkaiba tayo, di ba? Pero mas tama ako.
Masarap tong bagay na to. At hindi siya nalalayo. Hey, no cellphone in the table. When you hear this sound, Ay! I know that sound! I know that sound! It is comment of the day! Okay, but can you read the comment? It's in Yes. Filipino. yes, I will try my best. Okay. Who is the comment from? Ang comment ay galing kay at Paco Glenn M.285. Uy! I have been an avid fan ever since. So, baka hindi ka pa pinapangano. Baka. At lagi na akong bumabalik-balik sa mga videos mo. Stress reliever ko talaga ang mga videos mo. At may natututunan ako palagi. Cooking-wise, life-wise, Uy. at joke-wise. Uy! Speaking of jokes, Speaking of joke. knock-knock. Ay! May entry! May entry siya. Ah, who's there? Ito, galing pa to dun sa Galunggong episode natin. Okay. Galunggong! O ang Galunggong. Galunggong sumayaw, galunggong sumayaw, galunggong sumayaw. Galing, magaling to. Gusto ko yan, gusto ko yan. Glenn M. Ang ganda nito. Oo. Nung una kong nabasa kasi nagbabasa ako ng comments Nabasa ko na yung yung knock-knock niya. Pero natawa talaga ako. Natawa talaga Ang ako. ganda. Ang problema kasi, pasok sana sa Hall of Fame yan. Oo. Ang pangit lang mag-deliver nito. Oo, yun yung naging problema doon. Pero pare, maraming salamat sa panonood mo. Hindi ko alam kung may natututunan ka ba dito, life-wise talaga. Pero cooking and sa mga jokes na pwede mong iba to sa inuman, ayan. Yeah. Maganda yan. Marami kang mapupulot dito, di ba? Kung may natatampot ka tungkol sa buhay-buhay, salamat na rin. Salamat na rin, di ba? Pero, eto pare, kung meron kang matututunan dito, eto, gawin mo. Excuse me, yeah. Do you work here? No speak. Teka lang. Philippines! Pilipino ka, sir, eh. Ikaw na naman. Oh, tikman mo. Ay, ang sarap nga. Nga nga. Grabe, ang sarap. Diba? Ang sarap. Legit masarap, pre. Pagka dikit na pagka-dikit, sarap agad. Lasa mo agad kasi yung ano niya, pinakalasa niya, yung glaze niya, nasa labas. Nasa labas lang, di ba? Ngayon na, kunyari, pangkaraniwang bahay, wala masyadong gamit, wala kayong blowtorch. Huwag yun blowtorch. Feeling ko, wala namang masyadong problema doon. Pero kung nagkataon, meron kayong lumang toaster dyan, saling nyo sa toaster saglit. Saling nyo sa toaster kasi Air fryer. air fryer, pwede rin, oo. Air fryer, pwede yan, di ba? Pero pre, kung gusto nyo talaga, kung gusto nyo talaga, wag nyo nang i-glaze, pre. Prito kayo ng talong, sausaw nyo. Pwede rin yun, di ba? Ang ganda ng kombinasyon, pre. Ang sarap ng kombinasyon. Sobrang okay niya, di ba? So mga inaanak, maraming salamat sa paglibot sa amin around the world kasama ang ating paboritong talong. Medyo malambot na nga lang kasi, pre, ikaw na. Ikaw pa, maliban. 10 bansa, di ba? Malambot talaga. Mapapagod ka talaga, pre. Kahit gaano ka katigas, di ba? Kahit magrobas ka, serapi. Baka naman, di ba? And na-miss ko rin mag-shoot talaga nitong worldwide episode natin. Kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganito, click nyo lang dito sa paligid namin, pare. I love you all, mga inaanak. Hanggang sa muli. Mwah. Aray ko!